Nasa 100 plus reals yun natitipid ko buwan-buwan sa pipili lang ng tamang Saudi remittance app pag nagpapadala papuntang Pinas. Katulad nito, isa sa mga remittance comparison video na in-upload ko dati, so nakatipid ako dito ng 129 reals. Pero ito is naglalaro yan mula sa basta 100 plus hanggang 300 plus reals depende sa promo. Itong tinuturo ko nga pala na to is para sa mga 10,000 reals na padala. Dati kasi gumagawa ako ng remittance comparison, kinukuha ko lahat ng mga palitan, pati mga transfer fees nila, tapos nirarank ko sa pinakamaganda hanggang sa pinakapangit. Tapos pumipili lang ako ng siguro top 1, top 2, or kahit yung mga top 5, basta kinoconsider ko dyan is maganda yung palitan, libre yung transfer fee, at may magandang promo. Kaya yung natitipid ko dito, pwede kong gamitin sa mga bagay na magpapasaya sa akin, katulad ng grocery, pagkain, restaurant. So, nagkakaroon ako ng extra na pera na pwede kong gamitin sa pangluho. And dahil yun, sa pagpili lang ng tamang Saudi remittance app. Karamihan kasi sa ating mga OFW, may herd mentality. Kung sino yung pinakasikat, andun sila lahat. Ako naman, inaalam ko kung sino yung pinakamaganda para doon sa padala ko, doon ako pumupunta. Sobrang daming Saudi remittance app na available dito sa atin. Una na dyan is yung STC Bank, Mobilipay, Bark, D360, Tikmo, Mobilipay, FriendlyPay. So, sobrang daming available para sa atin. Ang maganda dyan, since maganda yung competition, nagbibigay sila ng mga promo na makakatulong dun sa pagtitipid natin dahil sa depende kasi sa promo eh. Minsan may cashback, may raffle. So, yun kasi ina-avail ko. Basta maganda yung pinaparaffle nila, ina-avail ko. Pag maganda yung cashback, ina-avail ko. Kaya tumatalon yung nasa save ko buwan-buwan. Siguro ipasok ko dito yung sistema ng pagpapadala ng pera papuntang Pinas. Yung mga Saudi remittance app, nakikipag-partner yan sa international transfer agent katulad na Western Union, MoneyGram, Transfast at iba pa. Tapos, itong mga international transfer agent na to, sila yung maghatid ng pera natin papuntang Pinas. Tapos may mga partner din sila doon katulad ng Cebuana, SM, Robinsons Payment Center, Bayad Center. So lahat ng yan. Makikita mo dun sa Pinas or kahit tanongin mo na lang yung family mo sa Pinas kung nakikita ba nila yung Western Union logo, MoneyGram, Transfast logo na magkakasama. Kasi katulad ng sa Cebuana, halos lahat ng mga international transfer agent is nandun, makikita nila doon. Okay, so ito pa isa. Karamihan din sa mga OFW, hindi alam kung paano i-check yung status ng padala nila. Pwede mo i-check doon sa loob ng Saudi remittance app mo. Minsan kasi medyo blurry or outdated. Mas maganda, sine-check mo na lang din mismo sa international transfer agent natin. So kunyari, ang transfer agent na ginagamit ng bangko mo is yung Western Union. Makikita mo naman yung sa resibo eh. Andun yung reference number ng Western Union control number. So ang gagawin lang natin is mag-open tayo ng Google Chrome, tapos i-search natin Western Union Track, tapos itap natin to, track your money transfer. Tapos yung 10-digit number na makikita mo doon sa resibo na padala mo, ilagay mo dito, tapos tap mo yung continue. Pwede mong gawin yan, pati yung family mo sa Pinas, kung gusto nila i-check yung status ng padala mo. So ganyan lang din yung gagawin nila. Tapos tap na yung continue, makikita na rito yung status ng padala mo. Pag hindi lumilitaw yung status dito, ibig sabihin lang is andun pa sa side ng Saudi remittance app yung pera, hindi pa nila napaprocess. Nangyayari yun, usually pag kunwari sahuran, so overloaded yung mga banks, hindi nila kagad napaprocess lahat ng mga nagpapadala sa kanila, kaya hindi kagad nila na ibibigay dun sa transfer agent or sa Western Union. So hanggat hindi lumalabas yung status dito, ibig sabihin, nasa Saudi pa yung pera mo. Once na lumabas na dito yung status ng padala mo naman, kunyari on process, money sent, depende naman kung anong klase ng padala mo. Kunyari kung cash pickup, ready for pickup na, kunin na nila dun sa Cebuana, Palawan, MD Villar, SM's Payment Center, lahat ng yan pwede. Basta may makita silang Western Union logo, pwede nila ipakita yung control number, magdala sila ng valid ID para makuha yung padala mo. Medyo tricky lang pag bank account yung papadala natin. Kunyari, di ba, Saudi remittance app, nagpadala ka, tapos lumabas na dito, tapos nakalagay na dito is received na or sent na. Pero hindi naman lumilitaw dun sa Philippine bank account. Kasi ganito ang sistema naman pag magpapadala ng bank transfer. So si Western Union, hawak yung pera, ibibigay na dun sa Philippine Bank.
Sa Philippine Bank, hindi naman kagad niya naasikaso yung mga pumapasok na pera sa kanya. Depende kung bukas yung bangko o hindi. So, siyempre, pag mga day off, Saturday, Sunday sa Pinas, sarado yung bank, hindi mag-aasikaso yan ng mga incoming funds. O kaya, pati yung mga gabi. Kasi ang banking hours lang naman is nasa 9 to 5. So, during banking hours lang gumagalaw yung padala. So, kahit na naka-receive na dito sa Western Union, hindi automatic na nandun na kagad sa bank account. Kaya lagi ko sinasabi, pag mga padala natin sa bank account, kung bank transfer yung padala, mag-abang ng mga 2 banking days bago tumawag sa customer service para ipa-check kung ano nga ba yung nangyari dun sa padala mo. Kung kailangan mo ba ipa-refund, ipa-cancel, or kailangan mo lang maghintay ng ilang araw pa. Kasi hindi natin nako-consider minsan yung holiday sa Pinas. Since hindi kasi natin, hindi recorded sa atin yung mga holiday sa Pinas, so yun lang. So dumadagdag yun sa delay ng padala natin. Ganun lang din naman yung istorya pag MoneyGram. So, depende din sa Saudi remittance app na ginamit mo. Kung MoneyGram ang makikita mo sa resibo, so ibig sabihin MoneyGram yung hawak ng pera, sila naman yung maghatid ng pera papuntang Pinas. So, para ma-check yung status dyan, kung ayaw mo buksan yung app or tingin mo outdated yung status dun sa loob ng app, pwede mo i-check dito. So, magbukas ka lang ng Google Chrome, i-type mo MoneyGram Track, tapos itab mo to, MoneyGram Track Transfer. Tapos ilagay mo lang yung MG reference number or control number, depende sa term. So ilagay mo lang dito. Tapos ilagay mo dito naman yung apelido nung pinadalan mo sa Pinas. Tapos itap mo yung track. Pag Transfast naman, so i-search mo na lang yung Transfast. Lilitaw kagad yung website dito. Tapos tap lang natin yan. Tapos enter mo naman dito yung Transfast reference number. Usually may makikita ka dyan na letter TF. So, yun na yung sign na Transfast yung ginamit ng Saudi remittance app. So, ilagay mo dito, then tap mo na yung track para makikita mo na yung status ng padala mo. Again, pag hindi lumitaw yung status dito, pwedeng mali yung reference number or nasa Saudi remittance app pa yung pera mo, hindi pa naasikaso.